Ayun sa'kin, proud naman po ako para sa kanila. Kasi po sila, nag-stay po sila dun ng matagal, yung hindi po sila naging pasaway. Kumbaga sa'kin po, naging aral na po yung pagkawala ko po dun. Kumbaga, pinagsisisihan ko na po yun eh. Yung naging pasaway po ako sa mga panahon na naging matigas yung ulo ko. Humihingi po ako ng pasyensya sa inyo pong lahat. Humihingi po ako ng tawad sa inyo. Nung nakaraang taon po, 2020 po, humihingi po ako sa mga nakakilala po pa po sa akin. Pasensya na po talaga kayo. Nung mga taon na yun, wala pa po talaga ako masyadong nun eh. Kumbaga, yung mga payo ng mga mas nakakatanda sa akin, mas sinunod ko yung sarili ko. Hindi po ako nakinig sa mga nakakatanda sa akin. Pasensya na po talaga. Kaya po yun ang naging dahilan. Aminado naman po ako eh. Nahihiya nga po ako sa inyo eh. Kaya nga po minsan, di po ako pumupunta. Pasensya na po talaga. Hayaan niyo po yung mga pangarap niyo po sa akin. Hindi ko po nakakalimutan yun. Tutuparin ko po yun. Sisikapin ko pa po lalo. Mas magsisikapan ko pa ngayon.
nagulat ako katekram, nandito po si Pretty Boy. Namili ko kami ng gamit eh. Ito pala ho siya, pumapasok. Sige, okay lang. Tignan ko lang yung ano mo. Sige. Pakita natin yung trabaho niya. Sa Roger and Mayan. Kayo po yun, ma'am? Kayo po yung Mayan? Magandang hapon po. Okay lang po, kukuha na namin yung Pretty Boy. Kumusta po si Pretty Boy? Okay lang po, ma-interview po kayo. Siya po yung boss ni Pretty Boy Katekram, si Ma'am Mayan. Kumusta po si Pretty Boy? Okay lang naman po. Sanuri naman pong ano. Gano'n po kapait yung bata? Ano naman po, ayos lang. Ano nga lang minsan, pasaway. Meron pa ho yung pasaway. Ano po yung nagiging pasaway ho siya? Minsan tulog-tulog. Hindi naman maano din yan, hindi maiwasan pag sobrang ano din. Okay lang naman siya. Gusto ko malaman kailan pa ho siya dito. Matagal na po siya dito. Wala sa... Kasi doon siya dati doon sa Maripangpang, sa asawa ko. Ngayon, nawala ko ng tauhan. Nung nakaraang taon pa, siya naman, kaya naman niya mag-isa doon. Then, hindi naman masyado Pinigay siya ng asawa ko. Dito siya Sa likod. trabaho. Okay naman, ang ano naman niya, ayos naman siya. Una, nahihiya pa nga siya dito dahil nga salta nga sa palengke na wala daw siyang ka-body-body dito. Nandun doon yung mga katropa niya sa Malipangpang. Nung naano niya yun, nagustuhan naman niya dito. Okay naman, maayos naman siya. Masunurin naman. Mabait naman. Pwede pong malaman magkano pinapasahod. Pati yung tinanong no? Una niyan, 250 pa sahod ko sa kanya. Ngayon, tinasaan ko naman 300 kasi hindi pa masyadong, ngayon matumal pa. Kaya pagka medyo makabibili, tataas ang sahod, 300. Libre naman sa pagkain lahat dito, libre. Libre siya dito. Dito kasi siya naka-stay. Dito siya natutulog. Dito po siya natulog? Oo, dito siya natutulog. Siya siyang dyan. Sabi niyo minsan pasaway. Kasi pag naiinom, natanghali ng gising. Tapos naaaya. Minsan hindi siya tutulog dito. Ewan ko, saan pa pumupunta, hindi ko na alam kung saan yun. Siyempre ako, nangangamba, siyempre, nasa puder ko siya, di ba? Ang gusto ko lang ako sa kanya, kung saan ka umaalis, dapat nalalaman din ng magulang mo. Kasi mahirap na yung paalis-alis araw-araw, paalis-alis. Kasi nasa puder kita, cargo kita Sabi ko sa kanya, pinapangalan ko siya. Kasi siyempre, alam mo naman, mamaya mapano, di ba? Mano naman si Pretty Boy, masunurin naman yan. Pero yung sipag 1 to 10? Hindi 100%, hindi. Nasa ilan po siya? Ha? Nasa ilan? Mga nasa kalahati lang. Puro, isip pa kasi mga bata pa kasi Ala sa lugar yung pag-aano nila. O yung utusan, wala mo lang pusa. Ganun. Wala pa yung mga utusan. Kasi ganun talaga kasi pag may mga bata pa talaga. Hindi katulad natin na may mga edad, hindi na kailangang utusan. Kasi pag ganyang mga bata pa, talagang mamanduan talaga. Paano sa kanila. Okay naman siya, masunurin naman. Okay naman si Pretty Boy. Ma'am Mayan, thank you Thank you sa po sa kanya. Pagtanggap. May bata ko.
$40 lang po. Ang galing eh, no? 40 pesos, wala ka nang hirap. Gagawin niyo na pala lahat ngayon sa niyog, eh, no? Okay, napansin ko lang pagkakagwapo ni Pretty Boy ngayon ka Telegram. Kumusta ka dito? Okay naman na po. Mag-hello ka sa mga sa mga nakakakilala sa iyo. Sino pa kaya yung way back, ilang taon na ba? 3 years po po. 3 years na ba? Pero ngayon, sa tingin mo, ano yung pagbabago ni Pretty Boy ngayon at noon? Marami na po. Marami na po ako natutunan eh. Kumbaga yung pagkabata ko po, tsaka yung pagkabinata ko po ngayon, malalim na po yung pinagdaanan ko eh. Tsaka mataas na po talaga yung experience ko sa maraming bagay po. Naalala ko tuloy si Tito Bong. Isa si Tito Bong sa mga nagmahal sa iyo. Naalala mo? Opo. Pero sabi ni Ma'am Mean, meron pa rin daw katigasan ng ulo eh. Ano ba yun? Ano mo nga sa akin? Eh, minsan po, pag naaya po sa galaan ko, minsan po, pag naiinip po ako dito, naaya po ako, gagala po ako minsan. Ganyan po. Tapos nalungkot, hindi naman nalungkot. Medyo nalungkot ako kasi nga, stay in ka pala dito. Hindi kayo parang nagkakasama ng kapatid mo pagka, ano pala, dito ka. So, bali, gano'ng katagal na dito? Isang buwan at, isang taon na, isang taon. Isang taon po, tsaka isang buwan. Isang buwan. Ang presyo po pala ng buko na ang niyog ngayon kategram, 40 tsaka 45. Tapos sila na yung maggagata pala. Kaya wala na ho kayong po problemahin sa paggagata. Sila na mismo. Kasama na ho ito sa 45. Kaya ho siguro talaga nagkakaubusan ho kayo. Kasi lahat ginagawa niyo na eh. Kulang na lang, iluto nyo na lang ho sa kanila. Sa isda, di ba nililinis din? Oo. Ano, paanuhan na lang ho talaga, no? Pagalingan na lang ho talaga, no? Di ba kasi natamad na yung mga tao, di ba? Maapurahan sa pag-uusap. Eh, lagi na tao. Ano na lang. Sa pag-aaral mo pala, anong nangyari sa pag-aaral mo, Pretty Boy? Okay lang sa pag-aaral. Stop lang po ako this sem. Ang galing yun. Ano ba? Hindi ka nahinto. Pinagsabay ko po yung trabaho sa akin po yung pag-aaral ko. Naging work student po ako nung last year. Gano'n siya dun sa asawa ko, tatrabaho ko siya dun sa gawa. Wow! Pinag-aaral nyo hanggat kahit paano po ba? Gusto ko lang malaman to. Gusto ko lang po Schedule kasi siya eh. May schedule siya sa pagpasok niya. Ayun na, ano niya yung oras niya. Isang araw hindi siya papasok. Yun, okay lang po sa inyo na pinagsasabay niya. Okay lang naman. Okay lang naman po sa kanya. Ano po ba? Sinuportahan niyo ba? Oo, inano naman siya ng asawa kaya kung pagpasok niya, ma-absent siya. O sige, okay lang. Kasi kinabukasan, papasok naman siya. Galing naman. Basta nakaka-graduate siya. Ikwento mo sa amin paano yung ginawa mo para mapagsabay mo yung pag-aaral at trabaho mo kila ma'am. Nagsimula po ako dito 2023 po.
nag-aaral pa po ako, grade 9 po. Tapos po, patapos na po kami mag-aaral, patapos na po yung ano po namin, last quarter na po. Nung nakapasa po ako, nag-ALS po ako. Tapos po, naghanap po ako ng trabaho. 2 days po yung pasok namin sa isang linggo. Bali, ano po yung naging pasok namin yun, no? Biyernes po, tsaka Lunes po, ganun. Pag wala po akong pasok, nagtatrabaho po ako. Pag may pasok po, magpapaalam po ako. Ganun po yung nangyari sa ano. Pero naipasa ko naman po. Pretty boy, wait lang. Babalik lang ako 4 years ago. Nung naiwalay ka na sa amin, paano bang nangyari nun? Napagpatuloy mo, na-stop ka? Kasi nalaman ko parang na-stop. Na-stop po ako ng... Kwento mo lang. Na-stop po ako ng 1 year nun. Kasi po, hirap din po kasi kami nun eh. Kumbaga, basta mahabang kwento po kasi. Tapos, nag-aaral po ulit ako nun. Nung after pandemic po, nag-high school po ako ng grade 7. Tumutong po ako na hanggang grade 9. Kaya tapos po, pagkatapos ko po doon, dahil po may nasa age na po ako, tumalon po ako ng grade 11 po, nag-ALS po ako. Doon po ako naging work student. Nun. Ang galing lang, para pa lang sila kuya lang din, ano. Bali lang yung tinalon mo. Isa lang po. lang. Yung grade 10 lang po. Sa ngayon, grade 11 ka. Opo. Kung nakapasok ka sana. Opo. Pero hindi ka ba naka-enroll? Ay, hindi po ako nag-enroll po. Nagtatrabaho po kasi ako. Kumbaga, nahirapan na din po ako sa dala ng madaming problema po. Actually, may pinagdaanan po kami problema about family problem. Kumbaga, ipapublic ko na lang, ipa-private ko na lang po May family problem po akong pinagdadaanan. Kaya, ganun po. Sa ngayon po, private na lang po muna natin. Tsaka na lang po. Kaya ngayon po kasi inaayos pa po Madami pa pong inaayos Ito yung gusto kong linawin kay Pretty Boy. Gusto ko lang linawin kasi siyempre nakikita mo sila Kuya Noah, Kuya Dave, Kuya Luis. Kung ano yung lagay nila ngayon. Baka gusto kong malaman ano yung para bang ano yung parang laman ng puso't isip mo. Sa akin, proud naman po ako para sa kanila. Kasi po sila, nag-stay po sila doon ng matagal. Yung hindi po sila naging pasaway. Kumbaga sa akin po, naging aral na po yung pagkawala ko po doon. Kumbaga, pinagsisisihan ko na po yun Yung naging pasaway po ako sa mga panahon na naging matigas yung ulo ko. Kumbaga, marami, po kasi, gugulang po ako. Medyo bata pa po kasi ako nun nangingi po ako ng pasensya sa inyong lahat. Siya na po. Ngayon po, pinipilit ko naman po yung sarili kong makbangon. Umangat. Ano yung mga ginagawa mo para umangat ka? Sabi mo. Nagpo-focus po ako sa trabaho. Ganun, nag-iipon po ako ngayon Tapos, next year po kasi magpapasok na po ako niyan Babalik na po ulit ng pag-aaral. Next year? Opo. 2026? Hindi po, pagtapos po ng taon na to, ng school year na po na to, papasok na po ulit ako. Oo kasi yung matatapos nga pala yung ngayon Opo. Okay, gusto mo talaga makatapos na? Gusto mo po talaga mag-aaral. Kung kaya lang po talagang, sarili ko lang po kasi inaasahan ko po ngayon Sa ngayon po, sarili ko lang po talaga inaasahan ko. Gaano ka nahirapan sa pag-aaral mo? Malalim po yung pinagdaanan ko bago po ako ngayon sa pag-aaral ko. Pero natapos ko po yung grade 8 hanggang grade 11, grade 9 po. Nag-ALS na po ako nun. Natapos ko po yun. Pero mahirap po, sobrang hirap po ng pinagdaanan ko. Yung pagsabayin ko yung trabaho tsaka yung trabaho po tsaka pag-aaral. Mahirap din po. Kaya po bala ko po sana, mag-aaral po ulit sana ako ngayon. Ngayon po, hindi ko po kaya Saan ka nag-aaral? Sa po, sa amin po. Sa Okay. Grade 10 grade 11. Grade 11 po,
tumalon ako dun. Alas po. Mm. Paano tumalon? Tumalon ka ng grade 11? Opo. Galing po ako ng grade 9. Taas 11. Opo. Kasi alas po. Papasok ka dapat pero hindi ka pa nakapag-enroll. No? Opo. Kasi nag-alas na lang po kasi po 18 na po ako eh. May bagsak po ako sa... Ay, may hinto po ako. Minto po ako ng isang beses. Kaya nag-alas na lang po ako. Sa Mapaniki ka papasok? Opo. Nalaman ko yun sa mama mo. Kasi ramdam ko yun yung malaking problema na sinasabi mo kanina eh. Paano nyo pinaglalabanan yun? Yung pagsubok na pinagdadaanan nyo ngayon? Kasi ano yun eh. Talagang mabigat. Talaga sabi mo nga kanina, grabe, mabigat yung pinagdadaan ng problema. Baga sa amin po, baga ako. Hindi ko maiisip eh. Nahirapan ka dun sa nangyari. Oh. Naintindihan ko. Isang tanong, isang sagot. Honest na sagot. Sigarilyo. Nagyoyosi po minsan. Pero ngayon po, natigil ko na po. Kailan pa lang man po. Pero yung pagyoyosi ko, minsan po, isang araw nakaka-2 stick pa po ako. Pero hindi na po gaya ng dati. Pero minado naman po ako kasi yung punto to. Umiinom din po ako. Alak. Umiinom po din ako. Umiinom din po minsan. Gaano kadalas? Minsan 2 beses po sa linggo, ganun. 3, ganun. Pag lang naman po may okasyon, ganun. Pag lang po may okasyon, naaya po ako, ganun. Kasama po ako. Okay. Ano yung may papayo mo sa mga kabataan ngayon? Lalong-lalo na yung mga kabataan ngayon na hindi nakikinig sa mga magulang. Ano ba nangyayari sa mga hindi nakikinig sa mga magulang? Napapariwara po yung buhay. Kaya sikapin nyo po. Mahalin nyo po yung magulang nyo. Huwag nyo po akong tularan. Yung pagkabata ako. Maging pasaway ka sa magulang. Mali po yan. Mag-focus kayo sa kads nyo. Iwasan nyo yung puro barkada, inom, alak, bisyo. Iwasan nyo yan. Nakaraang taon po, naninigarilyo ako madalas. Pero ngayon po, natigil ko na po. Gawa po sabihin ko na po nagka-problema kami eh. About family problem, about sa nanay ko. Sabihin na natin, nagka-problema siya. Siyempre, akong anak. Ako yung tumutulong sa kanya, kumbaga. Mabigat yung dala namin. Pinagtutulungan na lang namin. Actually, may kuya ako eh. Yung kuya kong isa, tsaka yung kapatid ko pang isa. Kaming 3 yung nagtutulungan para para masolve yung problema na. Pero sa ngayon, di po muna ako magbabanggit ng problema na yun. Yung actual na nangyari. Pero sobrang bigat po, sobrang hirap. Kaya ngayon, focus na lang po ako sa kung pangarap ko. Kahit sarili na lang pumayangat ko para po makabawi po ako sa magulang ko. Ang pagkakamali ko, paano wala ako. Kaya po, pilit ko po magbago. Humihingi po ako ng pasyensya sa inyo pong lahat. Humihingi po ako ng tawad sa inyo. Nung nakaraang taon po, 2020 po, humihingi po ako sa mga nakakilala pa po sa akin. Pasyensya na po talaga kayo. Nung mga taon na yun, wala pa po talaga ako masyadong Kumbaga, yung mga payo ng mga mas nakakatanda sa akin, mas sinunod ko yung sarili ko. Hindi po ako nakinig sa mga nakakatanda sa akin. Pasensya na po talaga. Kaya po yun ang naging dahilan. Aminado naman po ako eh. Nahihiya nga po ako sa inyo eh. Kaya nga po minsan, di po ako pumupunta. Pasensya na po talaga. Kaya nyo po yung mga pangaral nyo po sa akin. Hindi ko po nakakalimutan yun. Tutuparin ko po yun. Sisikapin ko pa po lalo. Mas magsisikapan ko pa ngayon. Paano ako maiyak kay Pretty Boy?
May mga reason at purpose. Lahat ng mga nangyari kung bakit nangyari mo ngayon. Minsan nga iniisip ko yung pwede lang pong i-rewind eh. Kung pwede lang pong mag-rewind sa nakaraan eh. Wala, nasa uli talaga ang pagsisisi. Ako, gusto kong humingi ng tawad din sa'yo. Kumbaga naging maiksi ako sa'yo. Hindi po ako naging maiksi. Naiintindihan ko. Kumbaga po ako, masyado lang po naging matigas yung ulo ko nun. Masyadong naging pabaya sa sarili ko. Kumbaga, yung sarili ko lang po yung sinunod ko. Hindi ko inisip yung sinasabi ng ibang tao. Kaya po, wag niyo pong upo, manghihingi ng pasensya. Kasalanan ko po yun eh. Ang sa akin naman, Opo. may mga anak ako na kailangan kong protektahan. Opo. So, hindi naman anytime nandun ako para bantayan ka. Bantayan yung mga anak ko. Kaya, kung ano man yung pagkukulang ko sa'yo, humihingi ako ng tawad. Totoo lang, Kategram. Alam ko talaga yung pinagdadaan ng problema. Pero, private na lang po natin, sabi nga ni Kuya. Pero sobrang nalulungkot lang ako sa mga nangyayari. Pero alam ko lahat may reason at purpose si God kung bakit nangyayari yan. Ang alam ko lang ngayon, ang nakikita ko, mas natututo ka, nagiging mas matibay ka. Sana doon sa mga nangyayari, mas mangarap ka pa. Mas lumaban ka doon sa pangarap mo. Mas magsisikap pa po ako. Basta nandyan si God sa buhay mo. Mabuhay tayong naayon lahat ng kilos natin, iniisip natin sa kagustuhan ng ating Diyos. Tignan mo. Maayos at maayos yan. Hindi siya biglaan pero dahan-dahan doon sa proseso na yun, matututo tayo at magiging mas matibay tayo. Opo. Maniwala ka doon, Kuya Pretty Boy. Naniniwala po ako. Minsan ba parang pumasok sa na susuko ka na? Hindi po papasok sa isip ko yun. Hindi po pumapasok sa isip ko. So, napapagod po ako pero kung hindi po ako susuko. Kasi alam ko pong kaya ko. Nandiyan ang ating Diyos. Tutulungan natin. Samahan lang natin lagi ng dasal. Pero okay ka lang ba talaga dyan? Okay lang po. Mabait naman po yung mga kasama ko dyan. Okay. Okay lang ba makita paano yung tulugan mo doon? Wala po akong tulugan dito. Maglalatag lang po ako ng folding bed po. Minsan po doon sa lamesa. Ganon? Yan na. Gawa na pala. Bibili po akong niyog. Mga 100 pieces. Ayun, boss ko. Una pong boss ko na kumuha sa akin. Asawa, kayo po si Roger. Basa. Kumusta po kayo? Tuloy pa rin hanap buhay. Siya pala si Bossing, asawa ni Mamean. Kumusta po si Pretty Boy? Okay naman. Wala namang problema dyan, masayahin. Okay. Sabi po kasi nung asawa nyo, tinanong ko kanina, kumusta si Pretty Boy, 1 to 10? O 50-50 lang daw, 5. 50-50, paborito niya ang tauhan yan eh. Paboritong pala, tauhan si... Ayaw niya nga papunta rin sa tindahan ko isa eh. Sa Malipampang. Gusto niya si Pretty Boy ang nandito. Oo, magkasama sila ng anak ko. Okay. Ibig sabihin magaling. Mm. Okay, good job, Kuya. Ano ako sa kanya? Ano pong may papayo nyo kay Pretty Boy? Kuya Roger. Basta papatuloy niya lang yun ha. Ayun lang, tama na yun. Ano yung gusto mo sabihin sa mga boss mo? Ito, mapapanood nila to. Paano mo mutlaka? Salamat. Nagpapasalamat po. Naging maayos po yung pakikisama nila. Hindi po nila ako pinabayaan. Kuya Roger, thank you po. Oo naman, Thank you sa walang problema. pagmamahal sa bata. Ay, oo.